Hebrews chapter 13 ang ating pong magiging teksto. And let me share with you the message of the Lord entitled, Just Trust the Lord. Pagtiwalaan mo lamang siya. Kanina naririnig ko sa testimony, yung ba title, God is Enough? Yun ang title, wow, okay? So, ngayon po, ang ating pong mensahe, ang hamon ng Panginoon ngayong hapon. Ayan, ganda ng rhyme ha, ang hamon ngayong hapon, okay? Just trust the Lord. Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. And I would like to request the congregation to please read our text with me and try to read our text loud and clear and again with understanding. Kung nakita na po, let me know by saying amen. All right, everybody now, begin. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Let us go to the Lord in prayer. O aming amang Diyos, pinupuri po namin ang pagbasa ng iyong banal na salita. And this afternoon, kami po ay handang makinig upang kami po'y maturuan, mapalalahanan, at masaway dakilang Diyos. Hiling ko po na ikaw po ang magpala sa bawat isa. Gayon din po dakilang Diyos, panalangin ko po ang patuloy na kapangyarihan na ipagkakaloob mo po sa akin sa pangangaral na ito. Empower me, O God, and fill me with your Holy Spirit. Thank you so much. Salamat din po sa presensya ng bawat isa ngayong hapon. Kagalakan po naming makasama ang aming mga bisita. Ganon din po ang bawat isa. At ngayong hapon, salamat na niloob mong kasama po namin si Sister Sheila. Lord, thank you so much. We would like to commit to you everything, especially this preaching, Lord. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Mga kapatid, sa maraming bagay sa buhay natin, gusto ko nang pasimulan na sasabihin sa inyo na ang susi lang talaga, pagtiwalaan mo ang Panginoon. Maraming mga bagay na nakaapekto sa atin, maraming bagay na nakapanghina ng loob natin, maraming bagay na nakapag-alala sa atin, nakabalisa po sa atin, na kung tutuusin po, ang pinakasusi lang naman talaga para hindi po tayo mangyaring mabalisa, matakot, mangamba, at masasabi nating mapanghinaan ng loob, ay ang matutunan nating magtiwala lamang sa Panginoon. Amen? Because we are all acknowledging, di ba? We are all acknowledging that everything in this life talagang nasa kamay ng ating Panginoon. So narito po ang sinasabi po ng writer. Ang paalala po niya, let your conversation be without covetousness. And the word conversation here, ang ibig sabihin po is way of life. Yung manner of life. Ang maging lakad at takbo raw po ng buhay natin ay wag sa kasakiman. Alam niyo po, napaka masasabi nating laking problema ang tinatawag na kasakiman. Ano po? So, dahil sa kapag ka ang tao po ay may kasakiman, kung ano-ano po ang naiisip, kung ano-ano po ang ginagawa. At bilang mga Kristiyano po, yan po ang paka-iingatan at paka-iiwasan po natin. Yung tinatawag na kasakiman. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Bakit sinasabi po yan ng salita ng Panginoon? Kasi nga po, ang kabalisahan, ang pag-aalala ng marami ay bunga ng kasakiman, ang kawalan ng kakontentuhan, at ang ating pong paglimot sa katotohanan na ang Kristiyano po ay nasa poder ng Diyos, at ang Diyos ang nagsasabi na dahil kasama natin siya, wala tayong dapat na maging dahilan para matakot. Yes, ano man po ang atake ni Satanas sa buhay natin, ano man ang kilos ng kaaway, ano man po ang maging sitwasyon natin sa buhay, Kristiyano, tatandaan po natin na ang susi lang ng lahat, pagtiwalaan mo lang ang Panginoon. Amen? Just trust the Lord. Yun po ang ating laging tatandaan. Sa preaching na ito, yan ang gusto kong matanim sa isip at puso natin. Just trust the Lord. May sitwasyon ka, just trust the Lord. Meron kang narinig na maaaring makapagpahina ng loob mo, just trust the Lord. May kagipitan ka, may pangangailangan ka, just trust the Lord. May mga atake sa buhay mo, just trust the Lord.
Yun po ang pinakasusi ng lahat. Ang sabi po ng verse number 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. Ang ating pong kumpiyansa ay hindi po nakadepende sa sirkumstansya. Hindi po doon sa kung ano yung tinatangkilik po natin. Hindi rin po sa kakayahan natin. Narinig nyo naman yung mga nagpatotoo kanina eh. Di ba? Na talagang pinanghawakan nila, Diyos. Hindi lakas nila, hindi talino nila, hindi galing nila. At gusto ko pong ipaalala sa ating lahat yan, na wala kang bagay at bahagi sa buhay mo na po pwede mong panghawakan. Kung Kristiyano po tayo, isa lang ang lagit-lagi dapat nating pinanghahawakan. Yan ay ang Panginoon. Amen? And ang susi po is, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Hindi ba may mga pangyayari sa buhay natin? Siguro yung pagiging honest, mahalaga yan. Hindi ba may mga pangyayari sa buhay natin na ngayon, makikita natin kung ipinagkatiwala ko lang sa Panginoon, kung pinanghawakan ko lang ang Panginoon, kung nakinig lang ako sa kung ano yung sinabi ng Panginoon, hindi sana ako nakaranas ng mga hindi dapat naranasan ko. Ang susi po, just trust the Lord. Ang ating bibigyang pansin po dito sa ating pag-aaral ay ang ilang mga bagay. Number 1, yung pong satisfaction with His provision. Diba? Mga kapatid, ang aking pong nais na makita ng bawat isa bilang Kristiyano, ang dapat hayag sa atin ay ang godly contentment. Godly contentment. Mga kapatid, satisfaction with His provision. Ang sabi po, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. Matuto raw po tayong masiyahan. Matuto raw po tayong masapatan. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na pinuprovide ng Panginoon sa atin, doon tayo dapat makontento. Amen? Sino sa inyong naniniwala na kung ang pag-uusapan pangangailangan, mas higit na alam ng Diyos ang ating pangangailangan kaysa sa pagkaalam natin dito? Nakakasunod kayo? Mas alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin kaysa sa pagkaalam natin dito. In fact, kung magiging honest po tayo, there are things sa buhay natin na dinidesire natin na kung magiging tapat lang po tayo, hindi naman natin kailangan. Gusto mo lang. Gusto ko lang. At doon tayo natidiscourage minsan na yung gusto natin, hindi natin nakukuha. At ang nakakalungkot mga kapatid, kapag yung gusto natin, hindi natin nakuha because of our ignorance sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, dumarating pa tayo doon sa punto na medyo parang bine-blame pa natin ang Panginoon. Di ba? Na bakit hindi niya binigay? Tandaan niyo po, ang matinong magulang, hindi po niya gagawing ibigay ang lahat ng gusto ng kanyang anak sapagkat alam ng magulang na hindi lahat ng gusto ng kanyang anak ay kailangan niya. Alam ng magulang kung ano yung mga bagay na gusto ng kanyang anak na hindi makakabuti sa kanya. Mga kapatid, mga minamahal, yun ang dapat nating maintindihan ngayon. Na wala kang kailangan na hindi alam ng Diyos. Bago pa man natin hingin, kung tutuusin, alam na ng Diyos ang pangangailangan natin. So ang isang magandang ma-develop po sa atin sa usapan ng pagtitiwala sa ating Panginoon ay ang pagkakaroon natin ng kasiyahan, satisfaction with His provision. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin at nilinaw sa atin ng banal na kasulatan, ang gagawin lang po natin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Matthew 6:33 ay hindi po pwedeng kine-claim ng mga Kristiyano na hindi nagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po bang imposibleng unahin mo ang Diyos sa buhay mo nang hindi ka nagtitiwala sa Kanya? Alam niyo po ba na ang aplikasyon sa Matthew 6:33 ay nakadepende sa pagtitiwala natin sa Panginoon? Mahirap na unahin natin siya kung di tayo konfidente. Mahirap unahin natin ang Panginoon kung wala tayong tiwala sa Kanya. Mga kapatid, we can only apply Matthew 6:33 kung talagang sa puso natin lubos ang ating pagtitiwala sa Diyos na dapat nating unahin. Amen? Mga kapatid, satisfaction
with His provisions. And this is about godly contentment. Makadiyos na kasapatan, mga kapatid. Sa Biblia po ang sinasabi, but godliness with contentment is great gain. Ang sabi ng Panginoon, sa totoo lang, kung ang pag-uusapan, realidad ng buhay, yung meron kang kinakain, yung meron kang dinaramit, yung meron kang iniinom, matuto kang masyahan sa lahat ng bagay na yan. At ang ating pong Panginoong Jesus ay nagbigay ng matinding rebuke sa kanyang mga disciples nung kanyang na-notice na ang mga alagad niya ay parang katulad rin ng mga tao sa mundo, nag-iisip, paano na kaya tayo? Saan tayo kukuha ng kakainin? Doon po ibinigay ng Panginoon ng kanyang matinding rebuke sa kanyang mga disciple na bakit nag-aalala kayo, bakit nababalisa kayo, kung anong inyong kakainin, kung anong inyong iinumin, kung anong inyong daramtin. Nakita nyo ba ang mga ibon sa parang? Nakita nyo ba ang mga liryo sa parang? Ang ibon sa himpapawid, mga kapatid? Ang sabi po, mga hindi nagtatrabaho yan. Pero pinakakain ng Diyos. O kaya lang baka ang akala nyong lesson doon, hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi pwedeng ganon. Mga kapatid, si Brother Abel nga, gusto nang pasukin ang lahat ng trabaho. Kasi nga po, naghahanda na po siya. Medyo napalakpak tayo doon, ano? Napalakpak tayo doon. Mga kapatid, isang bagay na dapat klaro sa atin bilang mga Kristiyano, na may Diyos na nakakaalam kung ano ang ating pangangailangan, at ang Diyos na yan, He is more than willing to provide for us. Kaya nga susundin mo lang siya. Hindi nyo po pwedeng paghiwalayin yung pagtitiwala sa pagsunod. Dahil ang pagsunod, mahirap gawin nang hindi ka nagtitiwala. Kaya yun po yung awit natin trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Ang masasayang Kristiyano ay ang mga Kristiyano na sumusunod sa Diyos. At ang mga Kristiyano na sumusunod sa Diyos ay yung mga Kristiyano na talagang nagtitiwala sa Diyos. Amen? Sa usapan ng provision, just trust the Lord. Pagtiwalaan mo siya. Kaya niyang i-provide kung anong kailangan mo. May anak kang pinag-aaral, meron po tayong mga gamot na kailangan po na sa maintenance o sa kung ano pa man. I would like to encourage every one of you this afternoon. Hey, ang Diyos natin, siya ang ating Jehovah Jireh. Siya ang greatest provider. And God is more than willing and more than able to provide for us. Amen? Just trust the Lord. Kaya nga ang sabi niya, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. Ang isang problema na makikita natin sa maraming tao, panay ang reklamo sa mga bagay na wala sila. Pero malungkot mang isipin, hindi nagpapasalamat sa kung ano ang meron sila. Paano ba namang gaganahan ng Diyos na ibigay sa iyo kung ano yung pangangailangan mo, kung nakikita ng Diyos na sa mga bagay na ipinoprovide sa iyo, di ba? Hindi ka marunong magpasalamat. Mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos, enjoyable po yan. Di ba malinaw po the blessing of the Lord, it maketh rich. And He added no sorrow with it. Kaya, bago mo i-claim na blessing, tingnan mo muna yung epekto sa iyo. Paano mo sasabing blessing kung dahil dyan nalayo ka? Paano mo sasabing blessing kung dahil dyan lumiko ka? Paano mo sasabing blessing kung dahil dyan nag-away-away kayo? Nung dahil dyan nagkagulo kayo, nagkahiwalay kayo, nang dahil dyan nagkagalit kayo. Pag blessing yan, ang karakteristik ng blessing ng Panginoon, ma-enjoy mo. Kaya sanayin natin ang buhay natin na ini-enjoy natin kung ano ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ang saya ng buhay ay magsisimula sa kalagayang ikaw ay matututong masyahan sa mga bagay na meron ka. Opo, mabibihira nyo pong makita yung mga tao na masaya na ang tutok nila yung mga wala sila.
Paano ka magiging masaya kung laging tinatakbo ng isip mo, wala kami nito, wala kaming ganun, wala kami nung katulad nung sa kapitbahay namin, wala kami nung katulad nung mga kakilala ko. Pagka ganun po ang takbo ng isip mo, hindi ka sasaya kahit kailan. Kaya kung gusto mong magsimula na masaya talaga ang buhay mo, matuto kang pasalamatan ang Panginoon. Na meron kang kinakain pagka-almusal, na meron kang kinakain pagtanghalian, meron kang kinakain kapag kahapunan, may pa-midnight snack pa mga kapatid. At ang partida pa niyan, di ba? 3 beses kang nagtatanghalian. Mga kapatid, isang bagay na gusto kong makita natin. Godly contentment is great gain. Ang laking pakinabang. Yung ma-reach natin yung level na masisiyahan tayo, kung ano yung ibinibigay ng Panginoon, doon ka magsimula. Huwag ka munang magsimula sa malalaking bagay. Alam niyo po, nung men's fellowship namin, ang isang naging dahilan kung bakit masaya, kasi yung men's fellowship na yun, ang titindi ng mga speakers namin. Di ba? Ang unang speaker namin doon, si Brother Bai. Ay, grabe. Talagang nung nag-express, damang-dama natin di ba? Opo, tuwan-tuwa nga po yung marami. Wala silang kaisip-isip na sila na ang susunod na speaker di ba? Isipin nyo yung mga nagsalita roon, si Brother Bai, si Brother Ran. Si Brother Ran, ito pala, may mga kinikim-kim na sa kalooban to, na bakit hindi man lang ako nalalagay na isa sa nag-i-speak dito sa... Kaya nung naisip ko yan, sabi ko, nagsisi ka agad ako Tapos kompleto na. Pagka naging speaker siya, mga kapatid, kompleto na. May taga-special number na. Di ba? May taga-special number na. Mga kapatid, si Commissioner, grabe po. Isa sa naging speaker po namin yan. Pero kung hindi nagdala ng lechon yan, baka hindi nasama sa speaker yan, mga kapatid. So ang ibig sabihin, sabi ko nga, meron pong dikon doon, meron dikon dito, pero magandang marinig din natin yung dikon dyan. So nagulat sila. Talagang, ang ibig ko pong sabihin, ang isang bagay na nakita ko po sa halos lahat sa kanila, sinabi yung matinding ginawa ng Diyos sa buhay nila. Kuya Bay, tayo ka nga. Additional exposure to, Kuya Bay. Halika. Si Kuya Bay, pagka nagsalita ito, kung tutusin, bara-bara-bay. Yung bang hindi po let me use the word, hindi po, ano ba tawag doon, pino, yung kanyang pagsasalita. Parang ganito yan Ay, kung maisip ko po yung buhay namin noon, grabe kami nilita. Di ba? Ganon yun Hindi ko sobra talaga, hindi ko maipaliwanag kung paano kami ngayon. Di ba? Ganyan yung expression mo. At doon ko na-appreciate kasi siya po yun, mga kapatid. How he expressed his gratitude, how he expressed his, sabihin nating heart, sa kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, dyan lang po nakatiran sa Road 12. Opo. Pero alam niyo po, nung nagsisimula sila, di ba, mga tinda-tinda ng mga, ngayon po mga kapatid, ang minamaneho nito At ang mga anak nito, mga kapatid, grabe po wala nang ginawa ang mga anak nito, kundi pagurin silang mag-asawa sa pagbibilang, mga kapatid. At pagkatapos bilangin, sinasabi, tay, nay, hindi po sa atin yan. At least nabilang na po natin. Kidding aside, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanila, nagsimula po ito sa, yung bang simpleng bagay, sobrang saya na po nila, mga kapatid. Nung nakikita ng Panginoon na ganon, almost all of them, nung pinakikinggan ko po sila, ang kinikilala nila kung paano sila nagsimula at saan sila dinampot, pinasimulan ng Panginoon at kung ano na ang ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Kuya Bay, salamat. Sino pa po gusto? Yung makakatayo dito sa any volunteer? Nakita niyo yung mga nasa politiko natin ngayon? Politika? Dami-dami na Kakalungkot isipin, we're talking not just of millions. Billions. Ang yaman-yaman pala ng bansang Pilipinas. Opo mga kapatid. Yung mga ninakaw ng mga politiko, pag kinuwentan nyo na, ang yaman-yaman pala natin mga kapatid.
Isipin nyo po, ang hirap kaya ng buhay nila, kaya nila naisip yon? Ha? Bakit kaya nila naisip pa yon? Walang contentment. Yan ang malungkot sa bansa natin ngayon. Kristiyano, yun ang advantage natin. Alam niyo po, yung lugar na pinuntahan natin, sa atin parang wow na yun eh. Ha? Wow na yun. Eh ni halos wala naman po, ni wala man lang tayong kahit na, di ba? Swimming pool doon o kung ano pa man, nagkaroon lang tayo ng lugar na pagpe-fellowshipan eh. Ang saya-saya na natin eh. Pero ito pong mga nasa politika natin, walang kasiyahan. Kakalungkot. Pag inaral nyo po, kawalan ng kasiyahan. Kala nyo po ba pagka nakalusot tong mga ito, naku, buti nakalusot tayo, huwag na natin gawin sa susunod? No. Uy, total, nakalusot naman tayo, gawin na natin. Kasi aalipinin na po sila ng kasakiman. Kaya pagka Kristiyano, ang paalala, let your life be without covetousness. And be content with such things as you have. Ang ibig sabihin, ang isang dapat makita sa atin, yung pagkakaroon ng satisfaction sa kung ano ang probisyon ng Panginoon para sa bawat isa. Ikalawang magandang bigyang pansin po natin is about security in His promises. Security in His promise, security in His presence. Either, doon sa dalawa. Ang sabi po, let your conversation be without covetousness. And be content with such things as you have. Ano po kasunod? For He had said, ano ron sinabi niya? I will never. Hindi ba yung salitang, hindi kita iiwanan, hindi kita iwanan, di ba promise yun? At yung pinakalaman ng promise, I will never leave thee. Hindi ba ang ibig sabihin nun? Presence? So kaya iniisip ko kung ano magandang puntos natin. Kasi ang security nating lahat nakadepende sa pangako ng Panginoon. Ang seguridad natin nakadepende sa presensya ng Panginoon. Kumbaga, pagkasama mo na ang Panginoon, huwag ka nang mag-alala. Pagkasama mo na ang Panginoon, huwag ka nang mabalisa. Just trust the Lord. Pagtiwalaan mo siya. Pangako niya, hindi ka niya iiwan eh. Pangako niya, hindi niya tayo pagkukulangin. Ang pangako niya, mga kapatid, I will never leave thee nor forsake thee. Ang security ko bilang Kristiyano at ang dapat security mo bilang Kristiyano, ito po yung pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Security in His promise. Mga kapatid, this is about God's commitment. Kung nakakasunod kayo, doon po sa satisfaction with His provision, anong binigyan natin ng emphasis? Godly contentment. Ngayon naman po mga kapatid, security in His promise, security in His presence, God's commitment. God is committed sa atin po mga kapatid. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi po ba sa ilustrasyon? Hindi ba pagka may tao na kung tutuusin, ang tingin mo sa kanya, ang tatag niya, hindi ba nakadepende yung security mo doon sa kasama mo siya? Halimbawa, may isang tao na ang tingin mo, parang sa pamilya po, pag nandiyan na si tatay, kasi yun po yung sabi po ng mga umatende, ang saya-saya talaga, Tatay Bishop, pagkakasama ka namin. Ang saya talaga ng fellowship. Pagka nandyan ka sa human aspect, hindi ba, yung tao lang minsan, hindi ka lang pinasasaya, para bang secured na secured ka pagkakasama mo. E di lalo na po ang Panginoon, mga kapatid. Diba? Si FDB, kahit ipangako sa inyong, mahirap nga ipangako dahil lagi ko kayong iniiwanan eh. Opo, lagi ko kayong iniiwanan, mga kapatid. Alam kong alam nyo na yung gagawin ko, hindi ko na itutuloy. Ano? Kabisado nyo na ako eh.
Mahalaga po kung sino yung nagsalita. Mahalaga po kung sino yung nangako. Sa usapan ng tiwala, nakadepende ka sa nagsalita. Halimbawa lang po, may kakilala ka na pagka nangangako sa iyo, sa 7 pangako, 8 ang hindi tinutupad. Ha? Isipin nyo, palawal pa ha? Palawal. Ang pangako niya ha? 7 beses na nangako. At sa napatunayan mo, sa 7 beses na pangako niya, 8 hindi niya tinupad. Ang tanong ko sa iyo, kahit gaano kaganda ang sabihin niya sa iyo, papanatag ka ba? Kung ang mga ngako sa iyo, yung kahit kailan hindi mo naasahan, yung kahit kailan hindi tumupad, yung kahit kailan hindi mo pwedeng panghawakan, papanatag ka? Hindi ba? Depende sa nangangako eh. Nakakasunod po kayo mga kapatid? Di ba? Ang usapan natin ngayon sa security, yung kung sino nangako. Mga kapatid, gusto kong malaman nyo na yung pinag-aaralan natin, ang nangako, ang Diyos. At subok natin ang Diyos. Sabi ko nga, kung ang pag-uusapan Diyos, powerful siya. Kung ang pag-uusapan ang Diyos, proven po siya, mga kapatid. Amen? Kung ang pag-uusapan Diyos, perfect siya eh. So, yun ang importante. Just trust the Lord. Ang ibig kong sabihin, yung security natin, sa Kanya na nangako. Hindi naman po pagka ikaw ay naging tapat sa giving, hindi naman si pastor ang nangako na ikaw ay pagpapalain. Hindi naman si pastor ang nagsabi na pag nagbigay ka, balik sa iyo, takal na mainam, liglig. Hindi naman si pastor ang nangako nun eh. Sa lahat ng ginagawa natin, ang ating pinangahawakan, yung Diyos na nangako. Security in His promise. Security in His presence. Ang ating puntibay na kung saan ang susi lang magtiwala sa Kanya sapagkat ang Diyos ang pinangahawakan natin yung Kanyang commitment. God is committed sa kung ano ang ipinapangako niya sa atin. Amen? So, ang sabi niya, so that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Strength in His power. Strength in His power. So dito, makikita nyo po yung great confidence. Diba? Yung bang alam natin na talagang ang Diyos na ating pinangahawakan, ang Diyos na nangako, alam natin na subok po siya, mga kapatid. At ang ating pong tinatayuan bilang mga Kristiyano, pag ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Di ba? Romans 8, verse number 31, what shall we say? Then say to these things, if God be for us, who can be against us? Ang sabi po ng teksto natin, because the Lord promised, He will never leave us, He will never forsake us, so we can boldly say, diba? The Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Gaano karami ng pagkakataon na naday ka ng takot dahil sa mga taong kinatatakutan mo. Gaano kadalas na nangyari na sa buhay mo na dinaig ka ng takot dahil sa mga taong kinatatakutan mo, dahil sa sitwasyon na dinaanan mo sa buhay mo, dahil sa naging findings ng doktor sa iyo, dahil sa mga panid na talagang dumating sa buhay mo, dahil doon sa sinabi. Diba? Kasi humanly speaking, it is but natural for us to somehow be affected. Tama po? Narinig niyo po yung testimony ni Sister Pinky? Kahit ikaw yun. Diba? Kahit ikaw yon. O Kuya Edison, kung ikaw ba yung sinabihan ng gano'n ng OB, papanatag ka ba? Hindi. Bakit? Una, lalaki ka eh. Di ba? Talaga siguradong mangangamba tayo. Bakit nangyari yon? Di ba? Mga kapatid, ang gusto ko pong i-point out, very understandable for Sister Pinky na being human, maapektuhan siya. In fact, hindi nga kaagad sarili niya iniintindi niya doon eh. Yung baby. Yan ho, magandang maintindihan ng mga anak eh. Ang totoo niyan. Hindi pa kayo lumalabas, mahal na kayo ng mga nanay niyo eh. Sobra yung pag-aalala ng mga magulang sa anak. Tama po?
So kaya, kumbaga, kung i-comfort natin siya, ikaw naman, para yan lang. Huwag kayong magsasalita ng ganyan. Hindi totoo yun. Hindi po biro yun, mga kapatid. Mabigat po yun. Pero siyempre, pag pinasok mo na, yung Diyos na nangako, I will never leave thee, nor forsake thee, diyan na ngayon papasok yung tiwala. Diba? So that we may boldly say, so that we may confidently say. Diba? This is about great confidence. Kanino tiwala mo? Gaano ang tiwala mo? Talaga bang kinikilala mo na ang Diyos na sinampalatayanan mo, siya ba ay able? Siya ba ay more than able? Ang Diyos ba natin? Siya ba ay all-powerful? Mga kapatid, ang strength natin ay nasa kanyang kapangyarihan. Kaya po, bilang Kristiyano, huwag kang manghawakan sa magagawa mo. Ang panghawakan mo, yung magagawa ng Diyos. Ang lagi mong panghawakan. At alam ko po na lahat sa atin may ganyang patotoo. Na dumating tayo sa point na ninanakaw na ang lakas natin. Dumating tayo doon sa point na pinapanghihina na ang loob natin. Dumarating tayo doon sa point na natutokso na tayo. Na parang hindi na natin kaya, susuko na tayo, bibitaw tayo. But praise God, pinalalahanan tayo ng kanyang salita na may Diyos na nandiriyan, na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. And after na ma-realize mo yan, naging matapang ka at pinanghawakan mo na ang lahat ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Amen? Ano lang ang dapat natin gawin? Just trust the Lord. Just trust the Lord. Tatlong bagay ang binigyan natin ng pansin. Number 1, satisfaction with His provision. Number 2, security in His promise. Presence and strength in His power. Anong sinentrohan natin sa point number 1? Godly contentment. Sa point number 2, mga kapatid, God's commitment. Committed ang Diyos sa kanyang mga anak. Committed ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pinangako niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. And great confidence, so that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Nasa anong sirkumstansya ka ngayon? Kamusta ang presenting kalagayan mo ngayon? Sa usapang pangangailangan, sa usapang karamdaman, sa usapang relasyon, sa usapang sitwasyon ng inyong buhay, nasa ang kalagayan ka ngayon? Mga kapatid, I hope and I pray that this afternoon, through this message, you realize na ang susi ng lahat ay ang pagtiwalaan mo lang ang Panginoon. Just trust the Lord. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi pahayag. Ang pagtitiwala sa Diyos ay akto. Mga kapatid, kaya ang aking pong encouragement sa bawat isa sa atin, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, ano man ang laban na ating kinakaharap ngayon, ang susi ng lahat ay ang magtiwala ka lamang sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, special tayo sa Panginoon. You are very important to God. All of us here, because we are His children, God is very much concerned sa ating pong buhay. Alam niyo po, sa pagharap natin sa katotohanan, sa pag-amin natin sa katotohanan, nakita na natin, napatunayan na natin na ang laki-laking disadvantage sa buhay na ito na wala kang mapagkatiwalaan, na wala kang mapanghawakan. Sa usaping Kristiyano, mga kapatid, hindi dapat mangyari yan sapagkat lagi kang may maaasahan. Lagi po tayong may mapagkakatiwalaan. At ito po ang ating Panginoon. Kung ngayong hapong ito, ikaw ay kinatagpo ng Panginoon. Maybe presently, you are facing great battle in your life. Maybe Satan is already tempting you to lose hope. Whatever the attack of Satan in your life, I believe, ang message natin ang susi.
for us to conquer our battle. Para tayo po ay mapanatag, tiwala lang sa Diyos. Para tayo po ay huwag mapanghinaan ng loob, tiwala lang po sa Diyos. Bukas po ang altar ngayong hapon. Pagkakataon mo ito, para iyo pong ihinga sa Diyos ang nasa puso mo. Lord, I need this message. This is a very timely message for me. I need to hear this message, Lord. And I thank you. I thank you, Lord, for talking to me this afternoon. The message is right. The message is true. Being human. Aamin ako, Panginoon, being human. Nahihinaan ako ng loob. Bilang tao, natatakot ako. Bilang tao, nabibigatan ako. Bilang tao, dumarating ako dun sa punto na naguguluhan ako. Pero salamat sa emphasis ng mensahe mo ngayon. Thank you for emphasizing to me this afternoon na ang susi lang ng lahat ng ito ay pagtiwalaan lang kita, Panginoon. Wala pong may tutulong sa akin na magpapadaig ako sa atake ng kaaway. Wala pong may tutulong sa akin kung ako po'y mabubuhay sa pagkabalisa at pag-aalala. Hindi po makatutulong na ako po ay laging mabalisa at mahinaan ng loob. Ang nakita ko po ngayong hapon, ang malaking tulong ay ang matutunan ko na totoong pagtiwalaan ka lang sa buhay ko, Panginoon. Lord, please, strengthen your people. May kanya-kanya tayong sitwasyon, mga kapatid. Iba-iba tayo ng laban, iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng atake sa buhay. Pero may iisang Diyos tayong lahat na po pwedeng panghawakan. May iisang Diyos, mga kapatid, na kaya po nating sandalan. Sige po. Talk to Him this afternoon. Tama po yung sinabi ng testimony. Our God can even perform miracle just to prove to us na siya ang Diyos na dapat natin pinagtitiwalaan. Gracious, loving Father, thank you so much for talking to us this afternoon. Thank you for this very encouraging message. Lord, I pray that you will continue to teach us to really trust you in all circumstances, in whatever battles we are facing in our lives. Lord, may we learn to really trust you. Thank you so much. I pray, O Father, that will continue to work in the lives of your people. May you help us to grow in our faith, Heavenly Father. Whatever battles, whatever the attack of Satan in the lives of your children, I pray, O Father, that you will continue to teach them to really, really trust you. Panginoon, salamat. Igawad mo po ang iyong basbas. Igawad mo po ang iyong pagpapala. Nawa ang laban namin sa buhay ngayon ay maging patotoo namin bukas. Nawa ang matinding kalagayan namin ngayon sa pagtitiwala namin sa iyo ay magiging matinding patotoo ng aming Diyos na pinagtitiwalaan. Thank you so much, Heavenly Father. We honor you. We praise you. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, praise the Lord.